magtarong dito isa musubitar dato sa higher powers ino sa verse 1 naghisgutan diha government ang pasunod diha. So usahay ang naglingkod sa panggamahanan di ta makauyon kung kay murag sobra ang ilahang pagpadagan nga supak sa balaod usab, no? Mga to sabton. Pero wala tay mahimo kay naaman sila sa pangatangdaran. Walang usahay taas na kay bayron sa ato ang mga permits. Ibis kay wala pay abot. Napidaghang mga permits ano? Kusa gitang mubayan. Bisan pag uban magyaw-yaw. Subject to higher powers. Subject unto the higher powers. That means government, no? Yan sa Bible, sa atong gibasa, yun ang Bible, and that, yan ang Bible sa verse 11, and that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Daghang mga Kristohanon na sa pagkinabuhi nila, ay yun nila parehara yapon sa wala pa maluwas. Wala nga ginawa pagmata na mo. Di naangay nga, itong unang panahon na kinabuhi tayo mga butanga, wala tabandunga, wala nagtulo sa tuwa. Siyempre, wala pa man mga luwas na atas sa kalibutan ang kinindagana. Pero humantang na luwas, ayaw kalimot na ang turning point, no? Humantang mo dawat ng Kristo na person ng manluwas, we are justified. Kana ang turning point, no? Turning point ni mo gikan sa iyong pagkamakasasala. Sa dihang ito, without in Christian person manluwas, ingon na po sa we are justified. Liman ka, ang tanan nga nahimo ni mong sala, kaniadto, gikan ka kada ng iba hantos, pagdawat ni mo kang Kristo ni mong person manluwas, it is forgiven and forgotten. Di pasaylo na, di kalimtan. Wala na. Wala na justified. Dili unta tarong, pero tungod sa gihimo ni Kristo, di pa ka matarong. Dili gid unta tatarong, pero tungod sa gihimo ni Kristo nga imo nadawatan, di pa ka matarong. Muna ang word justification. No? We are justified according to Romans chapter 5. Dili kung tungod kay buotan ta, dili tungod kay nagbuhotag maayo, dili tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. May kung grasya gani, dili unta ka angay, pero tagaan na lang ka. Muna ang grasya sa Dios. Salamat sa Ginoo kung tinuod nga nakaangkon ka ni anak, we are justified. No? Kung ingon na po sa Ginoo, it is a high time to awake. Dapat magbata na ta. Kadili ta magpabilin aning mga trabahoa sa mga works of darkness. No? Kung naa pa matay na maintain, humanta na luwas, na na-maintain, ingon na po sa Ginoo, anam mo na siya. Kumbaga, naihugaw ni mo, anam mo ni mo siya hinlo. Anam mo ng hinlo, hantod nga. No, hantod nga mabiyaan gid mo ng mga butangan. Na ingon na Paulo sa Ginoo maigsoon ingon na Paulo sa Ginoo out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Buot pasabot mas nagkaduol pa gyud ang panahon, no? Nagkaduol na gyud ang panahon nga kuhaon ta diri sa kalibutan kay kumparar sa panahon nga nagdawat ka kan Jesus Christ. Tinuod man kay nagamubo mo itong panahon diri sa kalibutan, no? Nakaduol na ang saad sa Ginoo nga kuhaon ta niya. Or else, mag-uban, duha ka butan, duha ka opsyon. It's either duol na ang katapusan nimo sa kalibutan, dili pa mag-rapture. Mamatay sa takaw na, no? Alisir pag-rapture. Pwede na mahitabo sa atong kinabuhi. Pero, bisa pag mamatay ka, kung luwas ka, ingon po sa Ginoo, mas una pa kang bakuron sa Ginoo kay may rapture gid gyapon. Na may first batch of second batch sa rapture. Ang first batch kadtong nangamatay dahil ang Kristo nga nangaluwas, una ko siya mubakod, o niya unang musulbong at sa Ginoo musugat sa kawalangan. Ingon yun ang 1 Thessalonians chapter 4 ni anak. O niya, kita daw mga buhi nga apsa ni Jesus Christ nagpasabot, muabot ang panahon nga mag-rapture. O niya, buhi pa ta, wala nang namatay sa lawas. Ingon ang Bible, ilisang taglawas na dili madunot o musulbong tangadto, sugat saya sa kawalangan. Mga igsoon, pagkanindot kayo ang gipiparar sa Ginoo sa mga tao na naluwas. Nindot ba yung kayo? Kana lang ha? Walay lain, walay audience dito. During sa judgment seat of Christ, nga magtanaw nga naa sa judgment ang iyang mga anak nga wala maluwas. Walay labot yun ang wala maluwas, kaya di man di makaabot ka dito, kaya wala makailabot sa rapture. Kaya ang tanan nga naluwas, maramot yung ma-rapture.
Nayuban nag-angkon sila nga, may nalong ni, ulat-ulat na si rapture, na, ipangutanas kaluwasan, na magbuhat naman silang maayo, no? Magdayo sa sing, hallelujah! Ay, ikaw iyan na sa Diyos. Kalos ana may tabo sa diyang mutuo o mudawat katang Kristo yung presyon luwas, ingon ang first chapter sa book of Ephesians, verse 13, no? Ephesians 1:13, nagsulti ana na silyuhan ta sa Espiritu Santo sa saat. Ano sana may tabo sa dihang mintuo o mingdawat ka kang Kristo na imong Ginoo o manluluwas. Wala kay lain, no? Way labot ang napulo ka sugo, way labot ang baboy. Pero mo kang Kristo, kompleto na diha sa iya. Apil na assurance, apil na security, apil na justification, apil na ang redemption, apil tanan na diha sa pagdawat nimo kang Kristo yung personal nga manluluwas. Wala kung atong sabton mga igsoon, bulahan kaayo kung tinuod ka nakadawat ng Kristo ngayong personal luwas. Kaso lang, na yung mga Kristo nga nagpatulog-tulog. No? May nagpatulog-tulog, but pasabot nagkinabuhi gyapon siya sa kinabuhi sa kalibutan. Nagkinabuhi gyapon siya sa kinabuhi sa kalignitan. Wala ko kabalo kung unsa imong gihimo, pero gipadala sa Ginoo nga mensahe aron nga pukawon ta, aron mo matata gikan sa atong pagkatulog. Ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 12. Ingon ang pulong dire, the night is far spent. Ang kagabion miagi na daw. The day is at hand, daana. Nagilom-kilom na kay nagbanagbanag na panos kabuntagon. Let us therefore cast off the works of darkness. Ihigpin na nato ni ang mga trabaho sa kalignitan. Wag pasot ang mga kadautan ng pulong sa Ginoo. Ingon na dire, and let us put on the armor of light. Kunya ato na isulob ang hinagiban sa kahayag. Maigsoon kanang paghimo sa kabubuton sa Dios, mao ni siya ang armor of lights. No, kung atong sakto na sa verse 13, let us walk honestly as in the day. No, ingon na kita mga nakaangkon og kaluwasan, ingon na sa kahayag kinabuhi ta nga patinud-anon. Not in rioting, no? And drunkenness, dili anong mga sumol kanang mag-away-away, no? Pag-away, niya maghubog-hubog, and in chambering and wantonness, dili kay maglayaw-layaw lang, no? Pagkatapos walay pulos, not in strife and envying, dili magsina-sina, dili magsamok-samok, no? Mo ni ang kinabuhi, but put ye on the Lord Jesus Christ. Ato na isulob sino ni Kristo and make not provision for the flesh o dili ta maghatag o kahigayunan sa atong unod to fulfill the lust thereof. But pasabot dili sundon ang atong pangibog sa unod. Kanang pangibog sa unod maigsoon daghay mga form anak, no? Kanang kahangol apil na diha ang kanang gitawag og lust of the flesh, no? Kanang pag attract nimo sa imong isig kaingon nga dili ka kapugong, no? Kana lust of the flesh gihapon siya. Makabalo kita ay di na ko kinahanglan mo expound pa anak kay nga naman kabalo ta unsay maayo, kabalo ta unsay dautan. Amen. So dili na kinahanglan ako pagpadugayan diya pag-explain kay nakasabot mo to sa maayo sa dautan. So ang kangitngitan mo ni siya ang mga trabaho sa kangitngit, mga trabaho sa dili maayo. Ang naas kahayag mo ni ang trabaho nga kahimutan sa Dios. Dayon ang pulong sa Ginoo, but put ye on the Lord Jesus Christ. No? Ang purpose ng igsoon, ang gusto sa Ginoo is therefore cast off the works of darkness. Now, may igsoon inani, kung atong nasulob ni siya, ang gitawag nato ang kangitngitan, mo bitong ginahimo, ginapractice nato. Anam-anam mo na nato nagsalikway, no? Ipanghubo na nato ni siya. Basig 50 ka lapid ang imong gisuot-suot ana ng mga sinina sa kangitngitan. Anam-anam mo na taghubo. Anam-anam taghubo. Bisan mo kayo dili na tuhuboon, niya sa klapan na nato ang kanang kahayag, dili naara gyapon sa ilalom ang kangitngitan, dapat kuhawon ang kangitngit aron mubanos ang kahayag. No? Limpihon gid siya, adisir nimo butangan og kahayag. Nga naman, aron nga walay shadow nga nabilin. Walay tawag nato mga shade nga mahitabo diha sa kinabuhi. Now, there are three things na angay natong himuon to cast off, no? To cast off the works of darkness. There are three things. Number one,
Ingon sa verse 12, ingon ang Paulo sa Ginoo, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. And let us put on the armor of light. Now, the first thing that we need to do in order for us to cast off the works of darkness is to wear the armor of light speedily. No? Dapat atong isulob, no? Wearing the armor of light steadily, kanunay, permanente, dili ko hubo-hubo. No? Kanunay. Kaingon sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. No? Magsugod ta sa verse 10. Ephesians chapter 6, verse 10. Padulong sa verse 18. Ingon ang pulong sa Ginoo diha, gikan sa verse 10. If so be, Ephesians chapter 6, other. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. In verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. No? Aron nga maka-fight daw ta, iyon ang pulo sa Ginoo, atong isulob ang katibuk-an yun nga hinagiban sa Dios. For we wrestle not against flesh and blood. Ingon sa verse 12, no? We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Iyon ani ang atong war, no? Dili ko kaning nagtinibasay ta diha sa gawas, dili spiritual warfare. Kung atong sabton maigsoon, nagsugod sa sulod ni, wala sa gawas, nagsugod sa sulod. Iyon sa verse 11, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Ingon ang verse 13 maigsoon, aron makabarog ta, aron mapadayon nga makasugpo ta sa mga dili maayo, aton yung isulob ang hinagiban sa Dios. Now, kung atong sabton isa, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Apil diha ang pagsugwiling, no? Apil na diha ang pagsugilon sa maayong balita, aron nga makabarog ta sa insaktong patigayon. Above all, in sa verse 16, taking the shield of faith, dapat lig-unon ang pagtuo, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Aron nga mapawong nimo ang tanan ng mga kalayo o kanang itong udyong sa kadautan kung naa kay pagtuo. Kaya kung wala ang pagtuo, lisod pagkangkir sa tanang butang. Pero kung naa ang pagtuo, makangkir bidato ang mga butang. Kaya yun sa Bible, for without faith, no? Without faith, it is impossible to please Him. Pero kung atong sabton maigsoon ang hinagiban nga mao ang gihatag sa Ginoo sa tua, kinahanglan atong isulog ning mga butang, atong isutan sa unahan niya. In siya, above all, verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Unahin ang pulong sa Dios. Kung luwas ka, dili gyud mawala dapat ang pagpangalandong sa pulong sa Ginoo. Kung luwas ka, dapat nagbasa ka sa Bible na malandong ka sa pulong sa Dios, besa patunsa ta kabisi ning kinabuhi sa kalibutan. Daghan tay trabaho, daghan tay problema, daghan tay tubangon, pero dapat naagid tay panahon sa pagpangalandong sa pulong sa Dios. Nga naman, nakig-away ta, nakigbisog kita in principalities. Mga panggamhanan ni, dili ni siya kung gobyerno atong kaaway, dili kung leadership sa atong Pilipinas, no? Leadership sa atong presidente, kundi may spiritual warfare kini siya. Mga dautan ng mga prinsipyos kinabuhi ang atong gina-fight ni Maison. Busa ingon ang pulong sa Ginoo, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, according to verse 18, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Apil ang pag-ampo, ang pagpangaliw po, Maison, ingon ang pulong sa Ginoo. Wala mo awha ko ninyo, apil to sa prayer meeting. Kaya nga naman, muna yung official na ito nga panagtigong para sa pag-ampo.
Mga igsoon ato nang maangkunan, no? Atong idol sa Ginoo. Kay ang provider aning tanan usalan yun, mao ang Dios. Sa panahon nga nanginahanglan kag solusyon sa problema, nangandoy ka katumanan sa imong tinguha, sa imong pangandoy, sa imong plano sa kinabuhi, maigsoon naa sa Dios ang katumanan anang tanan. Sa panahon mo pakyas ta ana maigsoon, wala magmahay na sa ta. Wala sa dili pa maulay ang tanan, ipahinumdum ta sa Ginoo. Pagmata na ang tata. Gikan sa pagkatulog. Amen? Kanang pagkatulog mo, wala lang ka nagtagad. Dapat pagtagad na. Pagtagad na. No? Amo mga people, ay mo kalimot. Naamoy mga tingwa sa kinabuhi, na gusto niyo nga ugma, maayong damdal, ayaw. Ayaw mo kalimot nga ang tanan naa sa kamot sa Dios. Ayaw mo maghimo sa inyong desisyon nga wala ang kabubuton sa Dios. Kay kasiguro gid ko ba sa supak sa kabubuton sa Dios, impas gid ka padulong. No? Impas gid na padulong, di gid mayo. Ang pinaka the best, ang pinaka wise nga solusyon, ang pinaka the best nga decision maigsoon kanang imong ginahimo diha sa Dios. No? Decision making. Kamu mga ulit tao, ayaw mo magpili anang gwapa kayo. Mga gwapa sa naong lang, na wala sa kabubuton sa Diyos. Pag-unsara ng mga gwapa kayo, pero di mo po masubitan ninyo. Amen? Mas maitong sumala sa kabubuton sa Diyos, kay muhatag ang Ginoo the best para sa imo. Gwapa gina kayo, kay the best good. The best, ano dili mayo. No? Kada kanino ito maigsoon, gwapa na, no? Edukada pa yun. Submissive pa yun. No? Pag kanindot anang ang kinabuhi maigsoon. Gwapa. Edukada lagi. Professional. Pero bahog mas tayo si Iring yung kinaiya. Sao na lang. Amen? Dandunin mo sa patigayon, di po mo sagot. Kaya magtungon sa iyaha, lamig yung bunalan. Sa kinabuhi, unbeliever lamig yung pitlongon. Magtuman kang imuha na ingon ang Ginoo kung Kristohanon ka, ang ulo sa panimalay ang bana. Wala na nagmatter kung dako grado o wala, imo nang gipili. Amen? Wala na nagmatter ay. Wala nagmatter sa apelyido. Wala nagmatter sa unsa, yung profesyon, wala. Maigsoon ang tanan, no? Sa akong pag-study sa Bible, kung gusto kag nindot ang resulta, i-align ang imong gusto diha sa kabubuton sa Dios. I-align. Kaya wala gay butang, no? Nga badaot kung naatas alignment des kabubuton sa Dios. Wala gay. Nga kamo mga babae, aron ni mong magmahay, ayaw magtinguha sa imong kaugalingon nga ikaw ang mag-decide. Hangyo ang Dios. Pangayo. Kung kamo naguna-una mo pamilya na kami pamilyado murag naghikog na nami. Ano pastor tere, niya daw, tinutunan ni gini mo decision. Yes, pastor. Ayaw mo kalimot ha? Kamu mga dalaga, pag magminyo mo, kamo'y magpili sa inyong bana, kay Kristohanon man mo, so bitaribin mo sa inyong bana. Kamu mga lalaki, mga mo sa inyong mga asawa, kanang kabubuton sa Diyos, panggaon ninyo. Palanggaon ninyo. Pag naibibati at timanon. Amen? Ano man lang sa couple? Given the relationship na. Kaya may panahon nga ikaw po masakit, at timanon po kasi mga asawa. Pag masakit mo sa at timanon po niyo mo. Hindi kayo pasagdan ra. Ayaw mo sa Diyos. Ikaw pastor, unay mo. Sa Diyos sa Ginoo, nanay ako. Ang kami nyo, dili dula. Uyab-uyab maigsoon, dili na siya mong saktong proseso. No? Uyab-uyab mo nga, buhaton na lang ninyo ang trabaho sa minyo. Ayaw mo kalimot, you are living in fornication. Ayaw mo kalimot, pag nasayop ka, ayaw kalimot, dili ka sa pastor nakasala sa Ginoo. Amen? Bisa pag mag-smile ka sa pastor, maigsoon, di mawala imong sala.
manubag gihapon ka sa Dios. Dili pag-condemn sa imuha, kundi pag-remind lang sa imuha. Kamo wala pa kasulod, ayon mo panulod kung mahimo. Inyong ampingan ang inyong pagkadalaga nga hantod sa inyong kaminyoon. Putli mo. Klaro ba? Amen? Sa dili gyud maayo magkinabuhi sa sayo. Kaya linugdangan sa sayo ato sa lupa. Pagmahay yun. Pag nakasulod na ka, di man naman na basta-basta makasulod na ka na, kaya naman kayo mga responsibilidad na. Kapag yun mo na siya, hantod ka nung sa ang solusyon mo. Kamang wala po mga problema, ayaw sa mo pagsulod sa problema. Kamang mga lalaki, kung ang inyong una-una, di mo mga kabuhi sa inyong kaugalingon pa, ay sa mo pangitang buhion. Amen? Lisod kung mga nakabuhi sa mga kaugalingon, ngita pa kang buhion. Di kinahigugman ka na, pastor. Ay, higugman sa mga mata, di na tinuod. Kaya tinuod nga, nahigugman, magtanaw, maghuna-huna sa unahan. Ayaw mo kalimot nga ang atong kasing-kasing ubos sa atong uno. Gamitan yung utok. Ayaw kalimot nga ang kasing-kasing under sa utok. Ang utok ang siyagil superior nga mudiman may muhatag o kuman sa tibuok lawas. Dili ang kasing-kasing. Because heart is the most deceptive, no? Kanang kita nga deceitful, ingon ang Bible, very deceitful. Muna nagdugmag ko ana. Ay tanawa pikas-pikas ng mga anggulo, ayaw gyud kalimot nga nay linugdangan ang tanan nga atong gipanghimo. Klaro ba, amen? Kita ang mga minyo, ayaw mo kalimot, ang mga mata na to dili na matago. Ang atong kasing-kasing dili na to na siya ina nga mapugnan. Mo padayon gyapon na mo pitik. Padayon gyapon siya mangilad. Pero ayaw pagpadalas magpailad. Kaya sa panahon nga magpailad ka, muhilat ra gihapon ka padulong. Nay kumpiyansa, that's the part of our temptations. That's the works of darkness. Kung ang dangot mitas Ginoo gyapon, Lord, palihog. Amen? Ikaw na naglingkod niya, ako nga nagtindog niya, the same way na pwede gapon ka mga tintal. Di na tamang malinis, parihata mga sasala ng kaluyan sa Diyos. Wala kini ang mensahe dili para sa inyo lang, para sa atong tanan. Hinumdumi pag-ayaw may iso, na dili mo liyok ang Ginoo para sa nautan ako. Muliyok siya para sa ayungan na to. But you imagine, gibihan ng langit para nagpakamatay para sa kaluwasan na to. Kana lang sa kaluwasan na, o mahibalik lang ito sa Ginoo. Ya karon nga nahibalik na ito sa Ginoo, pasaway na ito ta. Dili, dapat magtaro ta, aron makalipay ka sa iya. Manay kung mga kaso din disod sulbaron, mga crossroads pa rin. Sige lang, padayon lang sa Ginoo. Kaya nagi solusyon sa unang tanan. Nagi. Ako naghanap ko na ako ng uban. Kung palitan na sayop ka, kaya nakahimo ka, ipahinumduman ka, palangga agapon ka sa Ginoo. Magpabilin ang gugma sa Diyos. Kaso lang, konsensya lang ta, kaya siyempre nakahimo ka limayo. Kaya kalimot, God still love you. No? Naigugma kita Ginoo. Kamong wala pa makasunod, ipahinumduman ka sa Ginoo, ayaw nung magsunod. Aron na dili ta, magadugang o, kasuko sa Ginoo. Dahil kalimot pa igsoon, yun ang sino, pangita o solusyon, pangnaing solusyon, you take the solution, aron nga masulbad ang problema. Pag wala pa, hulata, kaya na yung solusyon ang tanan. Lalo ba, amen? Nindot kayo may igsoon, nga kinang-isulog na to ang armor of light steadily. No? In loins, ingon sa Ephesians, ang loins atong truth, the breastplate of righteousness, ingon sa verse 14. Isulog ang kamaturan. Kung sa eksakto, muli buhata. Ang sayop, ang sayop. Niya pangitag solusyon sa apong sulban. Pag wala pang mabot, hulata.
Kay naagin na sa Ginoo ang solusyon. Pag muhatag ng Ginoo, si Doit. Pag nagkabalong solusyon, ay nagdugaya. Nagdugayo pa man mo na may solusyon. Diba? Apply it. Your faith in Apolosino shot with the preparation of the gospel of peace. Apil, bisag na atay mga kapakyasan sa Ginoo. Kanya, akong giman ko, Lord, masayop manggid-gyapon ko bisang pag-imo kong itawag sa aning nga trabaho. O simpiat may ko, di gid pwede nga, di ko muduol ni mo. Muduol gid ko ni mo, bisang pag masayop. Rakan David ba? Kasala di ko. Ingon si Nathan, ingon ang Ginoo na, pasagyan Ginoo, muhimo sa iyang desisyon para nako. Di ko mag-imog ako, pahalaan Ginoo sa iyang gusto. Na pinagi ato, naluohin ng Ginoo sa iya. Sige, gaan-gana na lang ako, hatag sa los, kapag kining verdict, ang imuhang sala. May isor ka ng, baka pahupay bitata, tubangan si Ginoo. Bisag na, nasayop ta, huwag ko ta nasayop ta niya, muhimo ta sa mga butang, makapahimo sa Diyos. Mugaan-gaan ang atong verdict. Hantod na masolve ang problema. Amen? Nindot kayo maigsoon sa aling ang kinabuhi na atong dawaton ang kabubuton sa Diyos aron maplastar ang dagan sa kinabuhi. Faith shared with the preparation of the gospel of peace. Buot pasabot imo gyapon isugilon ang kabubuton sa Diyos sa pagluwas sa kalag. Mao ni gisgutan dia, preparation of the gospel of peace, the soul winning, in verse 15. Shield of faith, no? Isulob ang patukan sa lagot sa atong pagtuo. Protektahan na to, nga mo ni ang pagtulunan, wala na'y kulang, wala na'y sobra. Ayaw nagdugangin na, ayaw nagkuhain. Kaya nga naman, kung dili ka magbarog sa imong pagtuo o sa imong pagtulunan, yun ang pulo sino, daghay manglililing na sa palibot. Nga mailad yun ka, yun ang Bible, bisan pa ang mga pinili. Could you imagine kung di ka magbantay di ay? Apil pa ka, kung bisan pag mubarog ka, ikaw luwas ko, ako anak ko sa Diyos, wala ginapagtulunan, wala nilay. Pero pwede paghapon ka mailad, yun ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, niya ang mga ilan sa kalibutan. Magkagrabe sa last days, yun ang pulong sa Ginoo. Niya mga Kristohanan sa ni Kristo, kuyog na yun, in personal. Pero kung siya nakapalinglan niya, mamubundi ka Kristo sa lapit. Amen? So, usara na sa example na ito, ha? Tumantay kita. Antay. Tingalay dagang may form sa temptation, pero basin og lain nga mga forms ang makatintal sa imo aron biya na ka. Kagaya mga praso, biya sa baptist. Nga naman, pero meron gisuportahan sila yung nanay nadugay, dili na sila baptist. Kaya pa sa dili manghilabtan sa pagtulunan. Naligat na, magpabiling niya po, nadugay, anam-anam, hantod nga maina, hantod nga matakdan ka, ma-influence yung nadugay, alam-alam na, nawala na yun. So, siyempre, kaya mausap na karatula, mausap na itong pagtulunan. Mausap na pagtulunan ng Bible, permanente mo na sa Bible. Ikaw, din mo usap, dili ang Bible. Sabatay ka, Maikson, yung Apolosino, that's the works of darkness. No? Helmet of salvation. Dapat, nakasure ka sa imong kaluwasan. Dili kong nagduda-duda pa ka. No? Kanang nakabalo, big ka. Kaya nga naman, unsa may isugilo sa uban, nga ikaw mismo, makasiguro. Ano, nakasiguro, yun ka. Kaya ka na nakasiguro, may candidate para sa rapture. Ay, kalimot, bisa ba kapila ka na baptist, no? Bisag asa pa ka nga baptist, ng mga ngalan, fundamental, Bible Baptist, Southern, unsa pa diha ng mga baptist. Kung wala, kay tinuod ng kaluwasan, imperno, gigay ng Bible. Sure na. Wala ko naghukom. Nagre-echo lang ko sa lingon sa Bible. Wala magwalay dito sa insakto. Kaya nga naman, arang ripon mo magmahay. Pag-abot sa hukom. Wala man misulti sa mong pastor analog. Wala man nag-ingon si Pastor Jim King ngayon dahil na. Hinaghimo na ni ani. Sige, review ta, review. Kung na, CCTV ni kalimutan, siya harap wala ang ginong slideshow dito. Amen? Preservation ng Ginoo. O, dahil nagwalay, nas Pastor Plaza, nag-imin-imin ka, hindi ka nito, nakagisubihan lagi ka. Diba? Hindi na ka magmahay. Pero kung magsulti ang mga butanga, may ipadala sa Ginoo niya, wala ko magsaba.
Ako gipaninglan sa Ginoo. Di ba? Napawali ko sa imo ani pero wa ka nagwali nila. Ako malubak. May so dili ta kaaway. Pero magwali gyud ko sa padala sa Ginoo sa buwan. Amen. Palangga ta mo tanan. Wa tagani mo palikyo. Helmet of salvation, then sword of spirit, the word of God. That means the Bible. You read the Bible. No? Study your Bible. Tagayin yung panahon. Bisa kung saan nakabisi sa panahon, tagayin yung panahon ng pulong sa Ginoo. Kung malandogi siya, tunin ninyo, no? Aron maka-explain po magduga sa mga gikinahanglan sa mga katawan. Then prayer and supplication yung sa verse 18. Prayer and supplication. Ampo ta, no? Hangyo ta sa Ginoo para sa imong gikinahanglan. Ampo ko ka supplication para paghangyo sa uban, no? Ampo nimo yung igsoon dire sa kalibot dire sa atong simbahan. No. Iyon ang Ginoo dapat magkinabuhi ta karon sa tanang tao daw. Labi na gyud, no? Labi na yung ginagos sa Bible, especially to the household of faith. Kinsa ang household of faith? Kita mga Kristohano. Kung nag-ampot ta sa atong isikaingon, mag-ampot ta sa uban, mag-ampot ta sa atong isikaingon ng mga Kristohano. Klaro ba? Amen? I-appeal na sa gitawag ng supplication. Ingon ang pulong sa Ginoo. Then going to war, ay mo kalimot, nakigbisok na. Walay tao nga magig-away, nga wala magtanaw sa kapasidad niya. Ingon sa Proverbs, adisir daw magig-away ang isa ka hari, palandungan sa niya. Kung ang iyang mga tao nga iyantos gira, makakaya bas kanaghanon sa kaway. Base nun niya pag-abot ito, nag-1/4 sila kanaghanon. Ingon pa ito nagwali dito sa dito sa ining baan ta muna ni siya. Mga igsoon, paminaw mo pa kayo. Nasayod ba mo? Nga nung hinggaog sila. Ninghunong din siya, dugay-dugay po niya. Kung nasayod pa po mo, nga sila nga nung napildi. Ang controversial, simple na kayo. Hinggaog sila kay daghan man sila. Napildi sila kay gamay raman. Maigsoon, dili. Wala na sa kadaghanon sa kagamayon. Ay kung imong basahon sa Bible, daghan kaayo hindaog ang Israel. Ang ilang kaaway, thousands, millions of people. Pero ang gigamit sila ng 300 lang. Ito mong ka, wala ginas kadaghanon sa kagamay. Pero kung diya sa Ginoo, walay kapildihan ang atas sa Diyos. Amen. Walang supplication. Prayer and supplication. Appeal na siya maigsoon sa armor of light. No? Aron nga mahawas sa works of darkness. Supplication. Prayer and supplication. Number 2. To cast off the works of darkness. Number 2. In verse 13. Balik na sa ito ang text. Romans chapter 13. Verse 13. Ingon ang polo sino sa Romans chapter 13. Verse 13. Ay ingon ang Bible din sa verse 13, let us walk honestly, no? As in the day, not in rioting and drunkenness. Let us walk honestly. Both pasabot, ang number 2 is walking as in the day, honestly. Magkinabuhi ta ingon nga luwas, magkinabuhi ta ingon mga Kristohanon, honestly. May kag honestly, tarong na. Kadi maka kinabuhi o nagmaskara ka. Bot pasabot, maayo lang ka nagpakita ani, pero ang kinabuhi nimo tinuod, imo lang gi tabon-tabunan. Ang honestly, wala. Ang imong gipakita sa sulod o ang imong gipakita sa gawas, mao lang gid na. Mo nay honestly. Dili kay mo pakita ang tao, buutan lang ka sa diha, ya pag-abot sa gawas, dili. Ang walking as in the day, honestly, nagkinabuhi, Kristohanon ka sa simbahan, Kristohanon ka sa inyong balay, Kristohanon ka sa inyong trabaho, Kristohanon ka sa laing lugar, Kristohanon ka bisag asa ka, maura din na kinaiyaha, maura na kinabuhi na, muna yung honest. Amen? Dili ko nagpakaroon ingnon, aron ingnon, dili, that is masquerading. Pero kung nakinabuhi ka honestly, waan na yung maskara, ipakita ang sinuot. Laro ba, amen?
Mao na ang Kristohanong kinabuhi. When walking as in the day, ingon sa 2 John verse 6, ingon sa 2 John verse 6. Nagsulti ang Bible diha sa 2 John verse 6, nag-ingon, and this is love, that we walk after His commandments. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Right, so, nagwali ko one time sa kasimbahan ni Marco na ganito. Ay, kung sa atong panahon karon, dapat magkinabuhi gihapon tanan. Sunod, mga principles and practices. Kung nagtudlo tang monastery kaniadto, magpadayon gihapon ta nagtudlo sa monastery karon. Amen? Ang mga babae magpakababae, ang mga lalaki magpakalalaki. Hindi pwede nga mga lalaki magpinakabae, ay di na mo. Tunga-tunga. Ang babae na himong laki, ang lalaki na himong babae, wala na. Trabaho na sa yawan, na trabaho sa Diyos. Kaya basahon mo sa Bible, ang gihimo sa Diyos, babae ra gyud lalaki. Kung magpakalalaki na ka, ng babae, alin na namang kabubuton sa Diyos. Kung ikaw po magkalalaki, magpakababae na po ka, alin na, supak na kas kabubuton sa Diyos. Magpabili na, di sa pag napay LGBTQ sa atong panahon karon, magpabilin ang kabubuton sa Diyos, matuman yun. Trabaho na sa yawa, ang sa pagkuba, ang pagtuo sa mga Kristiyano. Wala magpabilin ta, no? Walking as in the day, honestly. Dili ta mo biya gikan ana. Amen? That's principle and practices. Separation. Ang separation magpabilin gyapon na. Kung naay giwali kaniadto ang separation, naa gyapon sa atong panahon karon. Dapat separated gyapon ta. Kawalo naman ta, di na ko mag-isa-isa pag-explain na. As in the day, honestly. Modesty, no? That is freedom from concept or vanity. That is propriety in dress, speech, or conduct. Maigsoon, ang modesty, dili lang nagisod sa kasubutan. Asa sa imong sinutian, apil na. O sa imong matang sa pagkinabuhi, apil ang modesty diya. Dapat Kristohanan ka, ipakita nimo, kung tinuod ka man sa Diyos, dapat ingani ang kinabuhi nimo. As sa'yo na itabo atong hingangkol nga siya appointed sa lugar. Sa'yo ba mo kung siya akit niya karon? Nasakit niya, pneumonia, tuwa sa ospital. Lalak daw ang kahintang. Kung Diyos ka, takbuyan ka pneumonia. Sige pag-isa dyan, dapat is modesty. Then, walking as in the day honesty, na itong exemplariness. Kung saan yung exemplariness? That is serving as a pattern. But pa sa mga example. No? Kung magtudlo ka, dapat ipakita nimo ang exemplariness mismo sa imong kaugalingon. Nga kanang imong gitudlo, apply na sa imong kinabuhi. Kasi po kayo magtudlo-tudlo kang gibig, ikaw, grabe daluan mo. Ikaw mismo, di gani magkatabang. Dili mayo, di ka effective. Dapat na exemplariness. Ingon nga Kristohanon, nga kinabuhi, ingon di sa adlaw, honesty, nga na po siyo, exemplariness. Deserving imitation, no? In other words, commendable. Ang ayan Diyos idukod. Amen? Wala dapat. Dili kung kita'y musundog na dili mayo, dapat kita'y magpasundog nila kay muni pinakamayo. Kung maayo nila pumuna-una, kining ato amin pinakamaayo. Nga naman, di ka gunas pulong sa Diyos. Di na pinagi sa opinion, pinagi sa pulong sa Diyos. Amen? And then, kay ato lang katunan, ginapulong si Ginoo, walking as in the day honestly, naagin ato ng consistency. Dili ko mag-apply as kinuboy Kristohanon karong adlaw, kay Domingo man, pagkaugma, di na po dili, consistency. Kaya consistency, bisang pag nakay bugas, gihimo gyapon nimo. Bisang pag wa kay bugas, gihimo nimo. Na kay daghang kwarta mo, gihimo gyapon nimo ni. Pag wala kay kwarta mo ra gyapon nimo, na consistency. Makanunayon gyud. Ulan man, gihimo gyapon nimo. Ting-init man, gihimo gyapon nimo. Gabi man, gihimo gyapon nimo. Bisag adlaw, mo ra gyapon. Kaya naman consistency. Bot pa sa bot dili gyud nimo hunungan. Moral din gyapon na antod kanos at ang matapos niya kalibutan. Amen? Ingon na ang gusto sa Ginoo kay so. The last but not the least.
Salamat, matapos na. Katapusan, number 3. To cast off the works of darkness, number 3, is willing to live in Christ continuously. Verse 14, balik na sa ito, Romans chapter 13. Ingon sa Bible, sa verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Ako nang giingon, kita nangaluwas, wala mawala ang atong eyesight, wala mawala ang atong hearing, wala mawala ang atong tasting, wala mawala ang 5 senses sa atong body. Pwede gyapon na siya mo detect maayo og dautan. Ay mo kalimutan ha, ang atong sensor wala na, mo detect gyapon na siya good or evil. But dire ang matter, sa diha ang nakabalo kang sayo, ayaw buhata. Pero kita nimo kay kini ang sakto, mo na buhata. No? Kaya wala man ta kuha sa Ginoo senses. Wala gikuha sa Ginoo ang will, ang free will. Naa gihapon na, pero nagdepende na sa decision making nimo. Giluwas ka sa Dios, sa dihang ni-decide ka. No? So, mailiw ka sa kadautan, kung mo-decide po ka, mudili ka aning dili maayo. Decision making gyapon na may igsoon during sa temptations. Decision making. Dapat ang atong decision naka-inline sa kabubuton sa Dios. Aron dili ta magmahay. Kaya wala kay tao nang mahay sa dihang misunod siya sa kabubuton sa Dios. Believe me, ibasa na nako ang tibok Bible na from Genesis down to Revelation many times. Wala jud ko nakitang nagmahay sa dihang nagsunod sa Ginoo. Daghay nagmahay kadto nagsunod niya hibiya, daghan noon sa Bible. Pero kadto nagsunod sa kabubuton sa Dios, na hindi pas pero himbalik, nakabalik. Nagkalipay na gyapon siya kung ano nakabalik siya. Pero kadtong wa jud nakabalik, perting luya gyud. No? So, hinumdumi pag ayo maigsoon, willing to live in Christ continuously according to verse 14. Kung atong tan-aw maigsoon, na sa ka verse sa Bible, nausay ginamemorize to sa mga unbelievers, pero lisod pag-apply. Kaya nag-iingon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Maigsoon dili na memorization lang. Naginalang application, dako kay nag-impact na. Kaya ang to live is Christ, ayaw kalimot maigsoon, bot pasabot, imo nang gitandyan, imong kaugalingon ngadto sa Dios. Bot pasabot ang matuman ang Ginoo na dili ikaw. Muna to live is Christ. Bot pasabot pag kinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. And to die is gain. Nganong gain man na maigsoon, kay bulahan man, no? Iyan ang pulong sa Ginoo sa Book of Psalm. Nindot daw kayo ang kamatayon sa usa ka luwas o usa ka anak sa Dios. Kung atong sabton maigsoon ang kadaugan, mao ang kamatayon. Ngano, diha nimo maangkunan ang final nga kanang promise sa Dios nga gitawag eternity. Amen? Di makapakasunod sa langit kung buhay pa ka sa kalibutan. Pero makasunod ka sa iyang kingharian kung wa nakadiri sa kalibutan. Mula si Paul, maangkunan niya ang mga promise sa Diyos tanan sa dihang namatay siya. Mula to die is gain. Amen? Karon gusto ka maginansa imo pag kinabuhi, pagkamatay nimo, pagtarong diha sa Ginoo. Sunda ka bubuton sa Dios aron mo mamatay ka nga madaogon. Amen? Di man madaogon nang hibag-slide ka. Dili na madaogon ay. Di na madaogon ni mag-slide. Talikod ka niya. Na, madaogon ay nawa malipay ang tagian nimo. Kadaogan na igsoon katong nahimuot ang nagluwas sa imo. Kung akong tan-aw na igsoon ang willing to live in Christ continuously, submissive na sila nga pinain. No? Kung willing ka pag kinabuhi na kang Kristo, na ang submission. Submit. Na yung mga panahon, kanos ang magamit na to ang word submission? Kanang naong ka kay katapos, unta ang musukol. Pero gusto rin mong malipay ang superior nimo. Okay? Ingom na superior nimo, gamonin mo na. Supak kung tayo mong gusto, pero imo man imong superior.
Diyan mo apply ang pulong submission. Kaya ang pulong submission is another word from the word surrender. Surrender. Nakinsa may mula mo pa sa Diyos. Huwag iangay ka, huwag away sa Diyos. Surrender na lang daan sa di pa mo mag-away. Wala dito ang submission. Laro ba, amen? Submission. Ang willing to live in Christ continuously, that means you are rendering submission. So na ang first word is submissive. Then secondly, ito ang sacrifice. Na yung mga panahon, no? Na imo tang gitigom-tigom kay mo palit ka og bakya nga kang nining katong gwapo nga bakya. Pero kay nagkinahanglan man ni akong igsuon para ani. Ay, di pa ko mamatay kung wala akong bakya. Ako lang sa gamito ni para sa iyaha. May na lang makatabang ko sa iya, makalipay ko sa akong Diyos. Sometimes mo sacrifice ka para sa kaayuhan sa uban, dili para sa kaayuhan na to. Pag nag-sacrifice ganita, hindi na para sa kaayuhan na to. Para gina sa kaayuhan sa uban. Pero ay kalimot, in return, para gina sa kaayuhan nimo nga naman nakapalipay ka sa imong Diyos. Muna'y living in Christ willingly. Amen? Nakita mo panahon, kini, paraw ka na nila sa ato sa internet para siya. Kulipay na lang kung magdurin kay bisa kwarta, hisgutan. Willing to live in Christ continuously, dapat naging ang sacrifice. Letter C, naging ang suffering or suffering. Lagi pa rin mo suffer ta. Na yung mga panapiktuhan lang ta. Sige na lang, ay lang reklamo. So sabi ito, mag-sale. Amen? So suffering ang tawag, anak. Kana nagkinabuhi sa suffering. Yan ang nag-suffer ka kaya naglugdang sa imong dilimayo, diliman, naghimo ka o disik sa kalipay sa Diyos. Laro ba, amen? Like itong, nag-antos ka tungkol sa linugdangan sa imong sayop na naghimo, dili. Nag-suffer ka tungkol kay gusto sa ginong ipag-iyon ka, anak. Wala ka magreklamo. Muna yung pasabot niya ng suffering. So, willing to live in Christ continuously. Then, ang willingness to live in Christ continuously is a tither. Naghatag na sa tithes. Not only a tither, but also a giver. May siya nagkalimot, once ka naghimo ka sa tithing, you are not in giving. Wala, dili na kay dili na imo, iuli raman mo na. No? Sa offering mo na diha ka sa giving. Parang ang usa ka willing nga magkinabuhi ang Kristo is also a giver. Not only a tither but also a giver. Kaya na ako mga panahon, biyad na sa imong tithes, naghimo magyapon ka. Parang nanghatag na ito sa taong mission. Nag-commit na sa itong mission. Biyad pa na sa imong tithes. Kaya alang gihatag mo ang tithes sa imong mission. Biyad na sa imong tithes, that's offering. Imong first fruit, biyad pa na sa imong tithes. Kaya imong tithes nimo kung may 30,000, ang imong tithes nimo na siya is 300 naman, 3,000. So 30,000, di ba? Kaya kung mahatag ko sa equal na sa imong offering, 6,000. Oh. Pero kung ihatag nimo 30,000 sa imong first fruit ibalik, biyan pa na sa imong tithes. Ang imong sakton. So, I'm willing to live in Christ continuously, not only tither but also a giver. Wala na nag-matter kung siya mahatag niya sa Ginoo. Wala kung principle ba? Kaya nga nung dili mo kita makalabaw sa hinatagan sa Ginoo, dili kita kalabaw. Kaya sa pagtanan na abot mo, ihatag mo para simayan sa Ginoo, dili kita kabalos. Right, nag-matter na siya sa imuhang cheerfulness. Amen? Be sure lang na naghimo ka ng balipayon. Kaya di a giver, not only a tither, but also a follower. Willing to live in Christ continuously is a follower. Kaya kung willing ka pag kinabuhi na kang Kristo, lagi na daw follow. Ba't pa sa kung sa ang direksyon, sundan. Bisag iba ang pastor, sunod kayo mo, may inunang pa. Follow, ragod ka. O follow. Dili kit ikaw ang matuman. Dapat ang direksyon sa Diyos ang matuman. Nasa panahon itong una ng mission ko, gitawag ko sa Ginoo, wala ko kabalo kung sa'yo mahinamo. Nako. Sunod lang ko. Sunod lang ko. Yung mabot na hubad ang mga katuigan, ang bono dito karon since 1988. Wala pa mo kabalo nga maatubang tanang mo karon. Wala.
nato sa Ginoo, kamuting kahoy o bugas nga katong mais nga kanang sa tawag anang tahupon, anang sumuhon. Akaon na gyapon ko, wala reklamo sa Ginoo. Ako pa nga si Lord, tagaila kong may appetite. Kaon di gihapon ko sa ihatan nimo. Kaya karon magpailin-ilin ta kung sa humaya. Humaya na ginoon ta na. Buko na ingon si mama, wa kilami itong humaya to. Di na po tapos ito trato, gato na po. Okay na, wag lamig-lamig ini. Kaya mahoro kung stock ko lagi, di mo bilin. Mausap, gihapon ng variety. Mag-usap na punta. Makapilin-ilin ba kung kaya sa kanila ito? Huwag kay opsyon. Karoon na nahi opsyon ay. Saman, magkuanta, sinabota kulay, walay subak, or saman, masubara tag, magdirito na tag bulay. Yung uwin! Hindi sa pinapaangat ang Diyos. Follow lang, follow. Basa ka sa kadala sa inyo, follow lang. Ano living to live in Christ continuously. Just follow. Then the last one is a doer to the end. Muna ang willing to live in Christ. Muna makaingkag, for to me to live is Christ and to die is gain. Na naman, you are a doer, no? A doer to the end. Nagkinabuhi ka, hantod ka no sa hitapos ka. Nindot kayo magsama kang Apostle Paul, no? Sa dihang nagharas siya sa church, unya miabot sa punto nga giluwas siya sa Ginoo, unya sa dihang naluwas siya, wa jud kay makita bisag isa ka bisyo ng Bible, backslide si Paul, hantod namatay siya. Unay doer to the end. Naluwas ka, nakasabot ka, unay kabot sa Diyos, baka lang. Submit, sacrifice, suffer, tither, giver, follower, and doer to the end. Ngayon, so, hindi ka magmahay. Kaya kanang tanan ng mga steps, imong buhaton, himaya na sa Diyos tanan. O ang gain nimo, reward. Padulong sa reward nimo. Eh, bubiya naman gyapon tabi sa pag-i-bless na pag-ayo sa Ginoo sa kalibutan. Biyan gyapon na to na direct. Tugutan sa Ginoo nga mahimo mga bilyonaryo sa Ginoo. Tugutan akong paghangi sa Ginoo kung base lagi. Siya gud ang mahimo pobre, siya mahimo dato. Di asam dita mangayo, dato ta siya. Pwede ba Lord, hangiong ta ka? Ini mga tawada pa kung gamiton nimo siya. Wala makukulugit si Anayan. So siya ray bahala. Hangi lang ko, pwede mahimo. Bisa pag mahimo mo mga bilyonaryo, imo ta kay balid. Pag mga mata ita, iyaan gyapon na tanan. Amen? Dako na niya itong building na-arise na lang, at mga plano na, yes Lord, niya na ganda, lipan pa kayo. Pagkasunod po lang mag-rapture tabi, ang yapo na itong itaran. Pero ang nakanindot, ang imong gihimo sa atong pangbiyaan, credited na sa imong record. Nasanda na to? Ina kanindot nga nung maghimo ta, doer to the end. Mamuha ta, antod ka no sa tamutapos ni kalibutan. Mike son, let us therefore cast off the works of darkness. Amen? Morning mga butanga na kinahanglan atong itimuon para sa kaymayaan sa Diyos.